Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta kayong lahat? Ako po si Lian, 34 years old na ngayon at nakatira ako dito sa Villarreal, Gulod, Quezon City. May mga napakinggan akong letter sender mo na taga rito sa amin at masasabi kong sikat na sikat ka at ang programa mo dito. May isi-share din pala ako sa inyong kwento na kababalaghan pero totoong nangyari sa akin. Pero bago ako magsimula, naniniwala ba kayo sa mga guardian angels? Sabi nila lahat daw tayo ay mayroong guardian angel na nagbabantay sa atin. At ako ay napatunayan ko mismo yon. Papa Dudut, natatandaan ko ang kwento sa akin ng mama ko na simula sa pagkabata ko ay may nakabantay na nga daw sa akin na hindi nakikita. Hindi niya alam kung anong klase itong nilalang pero alam niyang hindi ako sasaktan nito. Ang natatandaan ko naman, nung nasa edad 5 ay naging biktima ako ng pangmomolestya ng aking kapatid na lalaki. Nakatulala lang ako noon sa kisame ng sala namin habang binababoy niya ako. Wala akong kalam-alam na masama na yung ginagawa sa akin. Hindi naman ako nagalaw pero hindi maganda yung ginagawa sa akin. Lulong sa droga ang kuya ko noon, ang mama ko ay kasama ng ate ko sa labas. Basta wala sila noon. Natatandaan ko na pinaupo niya ako. Pero bago ko makaupo ay nakita kong umangat ng 3 pulgada si kuya mula sa sahig at tumampas sa paderang likod niya. Nakaangat pa din siya noon na parang hindi na makahinga. Tanda ko nakatingin lang ako sa kanya noon na parang wala lang. Pero maya-maya din ay bumagsak siya sa sahig na takot na takot. Para bang nanginginig. Tapos ay tumakbo siya palabas ng bahay namin nang nakapaa at walang damit. Naramdaman kong umangat ako sa sofa namin at parang may kumakalong sa akin at pinagiheli ako. Nagising na lamang ako na sila mama ay iyak ng iyak saka si ate kasi naabutan daw nila na nakababa ang shorts ko at tulala. Si kuya naman daw ay takot na maputla tapos ay tumakbo palabas. Napatakbo daw sila sa akin noong lumutang daw ako ng ilang minuto at kusang bumaba pero wala daw akong malay. Pilit na ipinalimot sa akin ng pamilya ko yon. Pero dahil may isip na ako noon ay hindi siya nabura na hanggang ngayon ay dala ko pa rin siya. Si kuya nabaliw siya. Sabi nila ay dahil daw sa pagiging talamak sa ipinagbabawal na gamot at nawala na daw sa katinuan. Pero ang sabi naman ng tito kong pare ay ang demonyo daw ang gumawa noon kay kuya. Isa ng gunit daw nila sa mga paranormal kung sino daw ba talaga ang bantay ko noon. Pero dahil nga bata pa ako ay baliwala sa akin ang mga kakaibang nangyayari. Ngayon lang makalipas ang maraming taon ay pumasok ulit sa isipan ko yung mga pangyayaring yon. Naikwento ko yon sa albularyo na taga-Capiz. Naging malapit na kasi kami sa kanya dahil sa mga naitulong niya sa amin noon. Ang sabi niya ay walang hulma ang bantay ko noong nag-uumpisa pa lamang daw akong bantayan nang hindi nakikita. Nagkahulma lang daw ito nang mangyari sa akin ng hindi magandang karanasan ko noong bata pa ako. Sabi niya sa akin na sugo raw ng Panginoon ang bantay ko kaya wag daw akong matakot at mag-alala.
Naniniwala naman ako kasi simula pagkabata hanggang sa nagdalaga ako ay ramdam na ramdam ko noon ang kanyang presensya. Samantala, Papa Dudut, madalas talaga akong managinip. Madalas ay hindi ko na rin masyadong naaalala ang mga ito o pagkagising. Pero ito ang panaginip na hindi ko makakalimutan. Sa panaginip ko, may nakilala akong napakagandang babae. Wavy, ang mahaba niyang brown na buhok. Puting-puti ang suot niya at may mga bangles siyang gold. Pero ang nangingibabaw sa lahat ay ang aura niya. Na parang may ilaw siya sa likod dahil sa sobrang liwanag. At ang ngiti niyang sobrang peaceful at genuine. Hindi siya masyadong nagsasalita, ngumiti lang siya sa akin at in-extend ang mga braso niya na parang inaabot niya ako. At gusto niyang hawakan ang kamay ko. Kahit na hindi siya nagsalita ay naramdaman kong sinasabi niya sa akin. Naligtas ako at pinoprotektahan niya ako. May nangyari sa panaginip na sugatan daw ako dahil sa maling desisyon na ginawa ko. Pero nakita ko ulit siya at hindi niya hinayaang lumala ang pangyayari. Hindi na siya masyadong malinaw sa memorya ko. Sinabi rin niya sa akin ang pangalan niya. Pero hindi ko na maalala pagkagising. Kaya hindi na rin ako sigurado. Hindi ko na lang din sasabihin dito pero sinearch ko siya. At nag-e-exist siya sa Bible. 2 araw matapos ang panaginip na yon, papasok na ako sa trabaho. Malapit na akong maliit kaya lagpas na ako sa speed limit. Ginagawa ang daan pababa pero hindi naman umuulan at hindi basa ang aspalto. Biglang dumulas ang gulong ko papunta sa mga nakaparadang truck ng construction. Nag-lock ang manibela at hindi ko ito maibalik. Nagulat ako kasi first time lang na mangyari yon. Nung malapit na akong mabangga ay biglang lumiko ang sasakyan ko at nakontrol ko na ulit dahil naiikot ko na ang manibela. Wala akong nabangga, walang nagasgasan at walang nasira. Doon ko na-realize na binigyan ako ng babae sa panaginip ko ng warning at sinabi niyang poprotektahan niya ako. At prinotektahan niya ako. Hindi ako sigurado pero malakas ang paniniwala ko na siya yung guardian angel ko. At hindi lang isang beses niya akong iniligtas. Taong 2021, bagong bili ang e-bike namin para gamitin ko pang school service ng mga anak ko. Wala pa itong bubong dahil first model kaya pasadya ang paggawa namin ng bubong nito sa Karatig Bayan. Katanghalian nang puntahan ko ang lugar kung saan ko ipinagawa ang bubong ng e-bike ko. Habang nagdadrive ako sa tahimik na kalsada na bukirin ang magkabilang side, ay natatanaw ko sa salamin ng e-bike na may nakasakay na nakaputing babae sa likuran ko. Maganda siya at nakangiti ng sincero sa akin. Napagtanto ko kinalaunan na ito yung babaeng madalas magpakita sa panaginip ko. Bagamat alam kong hindi siya tao ay hindi ako kinabahan. Hindi ako nakaramdam ng takot. Hinayaan ko lang siyang sumakay sa likuran ng e-bike ko. Hanggang sa biglang may sumulpot na mga puting sasakyan sa likuran ko. Sa pakiwari ko ay nasa 5 sila at parang pare-pareho ng itsura. Habang papalapit sila ay narinig kong panay ang busina nila, Papa Dudut. Lahat sila na parabang sinasabing gumilid ako at padaanin sila. Inisip ko na baka VIP ang sakay ng mga puting sasakyan na yon, kaya binubusinahan ako. Pati kabilang lane ay sinasakop nila na parabang mga hari ng kalsada. Nang makarating ako sa daan na pakurba sa may bandang sementeryo ay tumigil ako at gumilid para padaanin ang mga nagmamadali nang may biglang sumulpot na malaking sasakyan na kulay itim na humarurot sa bilis. Palibas ay pakurba at medyo natatabingan ng pader ng sementeryo ang daan. Ito ay hindi ko tanaw sa pwesto ko, kaya't delikado kung hindi ako noon huminto. Sa bilis nito ay nag-alala naman ako sa mga puting sasakyan dahil sigurado akong magkakabanggaan. Pero bigla na lang itong nawala
Yung kaninang mga bumubusin ng mga puting sasakyan ay parang bula na bigla na lamang naglaho. Imposibleng makalampas nang hindi dumadaan sa tabi ko. Nasaan ang mga puting sasakyan? Bukod sa mga sasakyang nawala ay nawala din yung babaeng kanina lamang ay angkas ko sa e-bike. Tanging natanaw ko ay ang itim na sasakyan na humaharurot pa rin habang eto ay papalayo. Ilang minuto pa akong nanatili sa gilid ng kalsada at hindi ko talaga maisip kung totoo ba ang nakita ko o namalikmata lamang ako. Paano kung hindi ko pinansin ang mga puting sasakyan at hindi ako gumilid? Baka ako ay nasalpok ng humaharurot na itim na sasakyan. Ano kaya ang posibleng nangyari sa akin? Napabuntong hininga na lamang ako pagkatapos noon at pag-uwi ko ay agad ko yung ikinuwento sa mama ko. Kumbinsido rin sila na yung babaeng misteryosong umaangkas sa akin ay yung guardian angel ko. At maaring tumawag ito ng mga kasamahan niya para lamang iligtas ako sa aksidenteng maaring maganap ng araw na yon. Samantala hindi lang sa ganung paraan inililigtas ako ng aking guardian angel. Dahil maski sa mga bangungot ko ay siya rin ang nagliligtas sa akin. Katulad na lamang isang gabi na naginip ako na hindi ko alam kung bakit ganon ka-realistic. Naalala ko sa panaginip ko na nasa restaurant kami ng mga estudyante sa school namin. Hindi raw ako pamilyar sa lugar na yon pero nandun kami because of an event. Nagkakasiyahan kami ng mga kaklase at kaibigan ko. Pagkatapos ng ilang oras, pinauwi na kami ng principal namin kaya nagsitayuan na kami. Palabas na kami sa labas at nagsisiksika na daw kami kasi marami talagang mga estudyante ang nasa event na yon. But nung nakalabas na ako ay nag-iba ang sitwasyon. Nagsitakbuhan ng mga estudyante at hindi ko alam kung bakit. Nakatitig na lamang ako at hindi ko alam ang gagawin. Tinulak ako ng best friend ko para tumakbo ng walang sinasabi. Kaya tumakbo rin ako na papunta kami sa highway. May 4 na daan doon sa gitna, left and right. Pero nakita ko ang mga tao na pumunta sa left kasi nandun daw ang gym at ligtas daw doon. Kaya sinundan ko sila. Pero huli na kasi sinarado na nila yung gym. Kaya hindi ako nakapasok pero yung kaibigan ko lang ang nakaabot at hindi ko na siya nakita. Kaya lumayo na ako sa gym. Nang palayo na ako ay bigla na lamang akong nakarinig ng putok ng baril sa loob ng gym kaya napadapa na lamang ako sa takot. May sumunod pang baril at madami pa. Tinakpan ko ang tenga ko sa takot at biglang may dumating na truck na may mga tao. Grabe ang takot ko dahil sinagasaan nila yung nasa harapan. Sinubukan ko raw na tumakas pero wala akong laban kaya nasagasaan ako. Nagising ako pero nasa highway ako at tumatakbo pa rin sila. Bumalik ako at nag-iba ako ng direksyon. Tumakbo ako sa right. Tumakbo ako sa abot ng makakaya ko. Tumakbo ako para sa buhay ko. Ngayon lang ako tumakbo ng ganon pero ang pagpunta ko doon, ang pagsisisihan ko. Napunta ako sa entrance ng isang city pero mas madami ang mga terrorist doon kasi doon sila nag-start. Hindi rin ako makadaan doon kasi nakaharang ang mga malalaking building doon. Nagtago ako sa sulok at doon umiyak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nang biglang may mga teroristang papunta sa kinakaroonan ko at kumakanta pa. May nakita akong parang isang hagdan kaya inakyat ko. Para hindi ako makita. Nanginginig ang mga kamay ko kasi pagod na. Pero naisip ko na tumuloy na lang. Umakyat ako at nagbabaka sakaling may exit na makita ako. Pero may nakita ko sa ibaba na kinagulat ko. Mga estudyante rin daw ang mga terorista at mga kaedad ko lamang daw ang mga ito. Pero naka-uniform sila ng blue t-shirt. Tumuloy na lamang ako. Pero may nakakita sa akin kaya pinagbabaril nila ako. Binilisan ko ang pag-akyat pero nahulog ako papadudot. Pero may lumipad na nilalang na sumalo sa akin. Nagulat na lamang ako kasi papunta na akong langit.
Nang lingunin ko kung sino ang nagligtas sa akin, nagulat ako dahil ang nakita ko ay ang guardian angel ko. Pero sa panaginip ko, habang lumilipad kami palayo ay binabaril pa rin kami ng mga terorista mula sa ibaba. Agad na hinarang ng guardian angel ko ang kanyang pakpak at iyon ang ginawa niyang shield para hindi ako matamaan ng bala. Pagkatapos doon ay may sinabi siya sa akin, Papa Dudut. Gumising ka na, Lian. Masamang bangungot lang ang lahat. Huwag ka nang matakot. Sabi sa akin ng babaeng guardian angel ko. Mamayang kaunti ay nagising na ako sa kwarto ko. Masakit ang katawan ko. I don't know why, naalala ko pa lahat ng panaginip ko. Pero nakahinga ako ng maluwag dahil kahit na binabangungot ako ay iniligtas pa rin ako ng aking guardian angel. Samantala kapag binabangungot ako ay palagi nagpapakita sa akin ang bantay ko. Hindi ko na lang matandaan ang karamihan sa mga yon pero palagi niya akong naililigtas. Nang ikwento ko yon kay mama ay natuwa siya kasi maswerte raw ako. Kasi nakita ko na raw ang guardian angel ko. At sigurado na raw akong merong magliligtas sa akin at hindi na raw ako mapapahamak. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na may pagsubok pala ang nakatakdang dumating sa akin na susukat ng aking katatagan at katapangan. At nagsimula yon nang lumipat kami ng bahay dahil pinaalis na kami sa tinitirhan namin ng may-ari nito. Parang bibenta na raw kasi ito at balak patayuan ng bagong gusali. So no choice kami noon kundi ang lumipat. Nakahanap naman agad ng bagong bahay na malilipatan si mama. At maliit lang ang upa nito. Nagtaka ako noon kasi ang laki ng bahay parang kasya na ang dalawang pamilya pero wala pa sa 6,000 ang upa. Siguro may 1 linggo na kami sa bahay nang may narinig kaming kwento mula sa aming mga kapitbahay na may lagusan daw o portal ang mga demonyo dito at may mga poltergeist sa CR namin. At malapit lang ang kwarto ko dito. So ganito na nga isang gabi. Habang nakikinig ako ng music para magpantok muna. Maya-maya lang ay hindi ko na malaya na nakaidlip na pala ako. Nanaginip ako nasa isang madilim na lugar daw ako nang biglang lumitaw sa harapan ko ang guardian angel ko. May sinabi siya sa akin na siyang nagpakilabot sa buong katawan ko. Lian, sabihin mo sa mama mo na umalis na kayo sa bahay na tinitirhan ninyo. May demonyo doon. Gagawa siya ng paraan para guluhin at sirain ang buhay ninyo. Hanggat maaga pa at hindi pa niya kayo nagagalaw, umalis na kayo. Maya-maya ay bigla ako nagising sa panaginip ko. Yung tila ba alam ko na nananaginip ako pero nakagagalaw naman ako. So hindi ko siya matatawag na sleep paralysis. Maya-maya ay may naramdaman akong yumakap sa likod ko na para bang kinakadal ako. Tapos ay nakita ko yung kuko ay mahaba at mahahaba ang daliri ang pumupulupot sa waist ko. Yung window sa ulanan ko ay bumukas at biglang umihip ng malakas ang hangin na tila may bagyo. Papa Dudut, kinilabutan ako at sinubukan kong tanggalin ang kamay nito pero pasikip ng pasikip na. Ayaw niya akong bitawan at tumawa ito ng pabulong sa tenga ko. Malagkit ang katawan niya at ma-oily kaya nadudulas kapag tinatanggal ko ang kamay niya. Hanggang sa nagising ulit ako. Wala na yung yumayakap sa akin, madilim pa rin ang paligid at kinikilabutan pa rin ako. Kaya dali-dali akong bumangon noon at lumabas sa aking kwarto. Pinuntahan ko si mama sa kanyang kwarto at kinausap. Sinabi ko sa kanya ang napanaginipan ko at nagbigay ng babala sa akin ang guardian angel ko na umalis na kami sa bahay. Pero hindi kami kaagad nakaalis ng bahay kasi sabi ng mama ko ay may kontratang pinirmahan siya na kailangan 6 na buwan muna kaming tumira doon bago umalis at lumipat. Kasi kung wala pa raw sa 6 na buwan ay hindi na raw namin makukuha ang in-advance namin sa bayad sa upa ng bahay. Kaya wala akong choice noon, Papa Dudut, kundi ang magtiis na lamang.
At sa mga gabing lumilipas ay napapadalas na ang mga bangungot ko. Ang pinagtataka ko ay hindi na ako inililigtas ng guardian angel ko. Kaya kinabahan na ako. Na-depress na rin ako at sinusumpong na ako ng kapranigan. Lalo na kapag nararamdaman ko ang hindi maganda sa bahay. Feeling ko kasi pinaglalaroan ako ng demonyo na nasa loob ng bahay namin. Hanggang sa may napanaginipan ako. Nagbukas daw ang pintuan papunta ng impyerno, as in nasa madilim na lugar ako. Parang bundok tapos ay biglang nagkaroon ng lindol at sinkhole. At doon ay nakarinig na ako ng mga panaghoy na nagmumula sa ilalim ng lupa. This dream of mine bothers me so much kasi nakita ko ng harap-harapan ang hari nito, si Satanas. Nakakatakot kasi pilit niya akong kinukuha. Kung ano-anong sinasabi niya, kaya ang ginawa ko ay sumigaw ako at binanggit ko ang pangalan ng Diyos. Hanggang sa may nakita akong krus, kung saan ay may nakapakong lalaki. Lumapit ako doon at doon ako nagtago. Yung dugo niya ay doon naging totoo at yun daw ang ginamit ko. Pinahid ko yon sa lupa at nagdarasal ako at sinasabi ang "In Jesus' name we pray, Amen." Kaso hindi ako tinigilan ng dyablo. Ang lakas niya, tinatawanan niya lamang daw ako at sinasabayan sa pagdarasal. Butit na alala ko, kapag malakas daw ang dark entity, gumawa ka ng sarili mong dasal na galing sa puso. Kaya ganoon naman ang ginawa ko. Mamayang kaunti ay lumiwanag ang kalangitan at buwaba roon ang guardian angel ko. Nilabanan niya ang dyablo sa pamamagitan ng pagliwanag sa paligid. Narinig kong sumisigaw ang dyablo na para bang nasasaktan siya. At sa uli nawala rin ang demonyo at nagsarado na ang crack ng lupa. Mamayang kaunti ay lumapit sa akin ang guardian angel ko at nagsabing umalis na kayo sa bahay ninyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maipagtatanggol kita laban sa kampo ng kadiliman. Pagkagising ko ay agad kong pinuntahan si mama at kinumbinsi nang lumipat na ng bahay. At sa awa ng Diyos ay pumayag na si mama at kahit na wala pa kaming isang buwan ay umalis na kami sa bahay na yon. Buti na lamang sa susunod naming lilipatan, maliwalas at maganda. Wala ring kababalaghan at nang magpakita ulit sa akin sa panaginip ang guardian angel ko. Sabi niyang payapa ang bahay dahil binabantayan ito ng mga anghel. At yun na nga, simula noon ay naging maayos na ang buhay ko. Papadudot hanggang ngayon 34 na ako ay damang-dama ko pa rin ang presensya ng aking guardian angel. Patunay lang talaga na mahal ako ng Diyos. Kayo rin, alam kong mahal din kayo ng Panginoon at may guardian angel kayong patuloy na nagbabantay sa inyo. Basta maniwala kayo sa Panginoon at siya ang ituring ninyong tagapagligtas. Hanggang dito na lamang Papadudot, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Lian. Maraming salamat Lian sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Ipinapakilala ng Biblia ang mga anghel bilang mga tunay at aktwal na mga nilalang. Gayunman, ang pagpapakilala ng kasulatan sa mga anghel ay sobrang kakaiba sa popular na konsepto ng mga tao tungkol sa kanila. Inilalarawan ng Biblia ang mga anghel bilang malalaki, makapangyarihan, nakakatakot at mahiwagang mga nilalang. Naglilingkod sila sa Diyos para sa mga partikular na kadahilanan at tila hindi sila mga nilalang na pagala-gala lamang. Habang wala tayong napakaraming impormasyon tungkol sa mga anghel sa Biblia, meron tayong sapat na ebidensya para itama ang marami sa mga pangkaraniwang maling pagkakaunawa sa mga anghel. Ang salitang anghel ay nagmula sa salitang Griegong angelos na literal na nangangahulugang mensahero. Sa salitang Hebreo sa lumang tipan, ang mga nilalang na ito ay tinatawag na malak na ang kahulugan ay mensahero din. Tila ang komunikasyon ang pangunahing gawain ng anghel sa Biblia.
Nakakarami sa mga pagtukoy sa Biblia ang kinapapalooban ng pagdadala ng balita o utos na galing sa Diyos. Minsan, ipinapakita sila bilang tagapag-ingat ng ilang tao o mga bansa. Gayunman ay walang direktang suporta mula sa Biblia para sa konsepto ng isang tagapagbantay na anghel sa isang nilikha na tinalaga para magbantay o gumabay sa isang partikular na tao. Bagamat umiiral ang ganitong mga nilalang. Sa makabagong panahon, kabilang sa mga pangkaraniwang panglalarawan sa mga anghel ang tila bilog na ulap sa ibabaw ng ulo. Mabalahibong pakpak, blanding buhok, may hawak na alpa at nakasuot ng puting damit, o isang matabang bata na may maliit na pakpak at nagniningning na mga mata. Sa katotohanan, hindi nagbibigay ang Biblia ng pangkalahatang pisikal na paglalarawan sa mga anghel. Tanging ang partikular na uri ng mga nilalang na gaya ng kerubin at serapin ang binigyan ng detalye. Tanging isang anghel lamang sa walang lamang libingan ni Jesus ang nilarawan na may suot na puting kasuotan. Ibinapahiwatig ng kasulatan na maaaring mag-anyong karaniwang tao ang mga anghel. Nakakaraming tao sa kasulatan na nakakakita ng anghel ang nanginginig sa takot. Halos sa tuwing magpapakita ang isang anghel sa sinuman, ang unang sinasabi ng anghel ay huwag kang matakot. Sobrang nakakamangha ang kanilang presensya, ano pat maging ang mga apostol na gaya ni Juan ay binalaan na huwag silang sasambahin. Maunawaan ang ganitong babala dahil sa antas ng kapangyarihan na kanilang taglay ayon sa Biblia bilang mga espiritual na nilalang na nilikha para maglingkod sa Diyos. Ang mga anghel ay hindi cute dahil sila ay makapangyarihan at hindi taga rito sa mundo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut